Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good and He is faithful. Faithful to all His promises. Maligaya po ba tayong nagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Praise God. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi po siya nagkakait ng lahat po ng ating pong pangangailangan para po maibigay natin sa Kanya, maibalik natin sa Kanya yung nire-require niya katotohanan sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sinasabi ng katotohanan na ang atin pong willingness. Ano yung willingness sa Tagalog? Kagustuhan. Okay? Listen very carefully, my dear brethren. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang ating willingness or kagustuhan. Willingness, saan yun makikita? Hindi nakikita. Nandito yun sa kaibuturan ng ating puso, sa kalaliman ng ating isipan. Yung willingness and your ability, yung kakayanan at yung mismong gawa kung paano mo gagawin ng isang bagay, ang sabi ng banal na kasulatan, saan daw nanggagaling yun? Sa ating Diyos. For He gave us, He is giving us the will and the ability to act according to His good purpose. At ang kaligayahan mismo natin, mga kapatid, ay bunga ng willingness o kagustuhan ng Lord na binigay sa ating puso. So yung kaligayahan natin kanina, habang inaawit natin yung, maganda yung inawit natin kanina eh. Very inspiring siya. Nagbibigay ng kumpiyansa sa atin. Kung sino tayo, kung sino ang Panginoon natin. Sabi lang, Lord of endless light, let your glory shine forever. All the earth will sing your praise. Lord of endless light. Tinalakay kasi natin last Sunday. We are children of. So hindi tayo nasusurpresa sa kung ano man yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Instead na nagkakaroon tayo ng takot, instead na nagkakaroon tayo ng kagulumihanan, because we are children of light and our Lord, our God, our Father is the Lord of light. Nililiwanagan niya tayo, mga kapatid. Maliwanag sa atin ang mga bagay-bagay. At yun ang nagiging dahilan, nagdadrive sa atin, nagpo-propel sa atin, parang isang wellspring o isang sibol ng tubig na nagpo-flow continuously and naturally to us, giving back glory and honor and praises and worship
to our God. And so we sing naturally, spontaneously, wholeheartedly, truthfully, all these glories that belong to God alone. Binabalik natin sa Kanya ng makatotohanan dahil naiintindihan natin. Dahil tayo'y mga anak ng kaliwanagan. Amen. Maliwanag ba sa'yo? Okay. So patuloy na nililiwanag sa atin, mga kapatid, ng ating Panginoon, ang katotohanan para maging kasangkapan natin kung paano tayo mamumuhay ng may kumpiyansa, na masaya, na may katatagan, may katapangan, lahat ng kailangan natin para managumpay tayo dito sa mundong ito. Mundong sinasabi ng marami na napakahirap. Okay, justification through faith. Ano ang resulta sa atin, mga kapatid? When we know the truth, when the truth was being enlightened to us by God, anong nagiging resulta nito sa atin? Kapag hinahayaan ng Lord na ipaunawa sa atin ang kadakilaan, kagandahan, kainaman ng Kanyang ginawang kaligtasan para sa atin. What are the results of being justified by faith and through faith? Okay, again, I will read the very text that our worship leader read earlier sa kanya pong exhortation. Romans chapter 5, verses 1 to 5. And it says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. So in these 5 verses, mga kapatid, sa 5 mga talatang binasa natin, nakakuha tayo ng 4 na resulta ng pagiging pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. 4 results of justification by faith. Mamaya, isa-isayin natin. Babanggitin ko lang muna. Number 1, you have peace with God. Number 2, you have gained access into God's grace with confidence. Number 3, you have joy in the glory of God. Kaya nang kinakanta natin kanina, Lord of endless lights, let your glory shine forever. All the earth will sing your praise. Natutuwa ba tayo? Natutuwa kasi ito mga kapatid. Umaapaw yung tuwa ko pagka ang glory ng Lord ay mag-shine. Ibig kasi sabihin mga kapatid, hindi sablay ang aking pinagkatiwalaan. Amen. Nung nilagak ko ng buo ang aking tiwala
Hindi sumablay. Kaya galak na galak ka. Pagka ikaw ay nagbigay ng tiwala at nakikita mo yung pinagkatiwalaan mo na yun ay hindi sumasablay, ibig sabihin, madadala ka niya talaga. Kung ano yung pinagkatiwala mo sa kanya sa una pa lang. Galak na galak ka. Tuwang-tuwa ka. Lalo na pag nakikita mo na dumarating na yung mga bagay na sinabi niya na darating. And then, dahil dumarating yung mga sinabi niyang mga bagay na darating, kahit gaano pakadilim yun, kahit gaano kahirap yun, ibig sabihin kung nagkatotoo na yung sinabi niya, totoo din. Yung pinangako niya na ililigtas ka niya sa mga bagay na darating. Kaya sumasabog ang iyong papuri. Sumasabog ang iyong pagsamba. Kailangan sumapit tayo doon, mga kapatid. Pag hindi tayo sumasapit sa ganong klaseng kalinawan, kaunawaan, mangangatal tayo. Matatakot tayo pag nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi hindi tayo sumasapit doon sa lalim ng kaunawaang gusto niyang ibigay sa atin upang mabuksan ang ating kumpiyansa, ang ating kaligayahan, kapayapaan at pag-asa. Joy in God's glory, number 3. And then number 4, joy in sufferings while you are undergoing. Sufferings, not yet the great tribulation na pwedeng ma-discuss natin sa ating theology class. Not the great tribulation. Kasi tayo ililigtas ng Lord sa great tribulation. That is the hope that we have written in Thessalonians chapter 4 that we have read last Sunday, mga kapatid. Joy in sufferings means, sa mundo ito, sabi ng Panginoon, you will have troubles. Marami yan. But these troubles, mga kapatid, hindi ito yung mga troubles na self-inflicted. Tandaan natin, may mga troubles na self-inflicted. Hindi yun. Hindi yun yung sabi ng Lord na mga troubles na darating sa'yo, na galing, na inalaw ng Lord na mangyayari sa'yo to strengthen your faith. Not that kind of troubles. But the troubles na dumarating sa iyo because you are standing firmly in your faith. Kagaya ng nangyari sa Panginoon Jesucristo. At nangyari sa kanyang mga disipulo. Hinahunting sila, pinagpapapatay sila because they are standing in faith, in their faith. Yung mga troubles na nakaakibat doon sa mga paninindigan sa pananampalataya, yan ang pinag-uusapan natin. Not the troubles that we have because pasaway ka, ayaw mong sumunod, ayaw mong makinig, gumawa ka ng kasalanan, nagkaroon ng konsekwensyo kasalanan, mga troubles yun, pero yun ay mga troubles na self-inflicted. Tandaan mo yan. Baka iniisip mo, uy, may consequence ako, nagkasala ako, inalaw ng Lord to sa akin. Sino nagsabi sa'yo? Self-inflicted yun. Nangyari yun kasi ayaw mong makinig. Nangyari yun kasi sigaw ng sigaw ang Lord, listen very carefully. Pero ayaw mong makinig. Sumigi ka pa rin sa nais mo. Ayun. Dumating ang kasalanan, di ka nagtagumpay. Therefore, sabi ng Biblia, in every sin, there will be consequence. At yung consequence na yan, mahirap yun, kasi gigisingin ka nun. Ibabalik ka nun sa dating kalagayan. Kung isa ka sa mga hinirang ng Panginoon, hindi ka magkukontinue. Okay, lumalayo tayo. And then, joy in sufferings. And then sa joy in sufferings, meron tayong 3 puntos. Okay? Perseverance, number 1. Character, hope. Yun ang resulta naman kapag nananagumpay ka sa sufferings. Nakikreate
nabibuild sa'yo ang perseverance, character, hope. Okay. So, kapag gusto nating, mga kapatid, gusto nating tanungin ang Biblia, hihingi tayo sa Biblia ng example. Yan mo, tatanungin mo, parang personal mong tinatanong ang Biblia. Biblia, ano ba o sino ba ang ginamit ng Diyos bilang ehemplo or example, character sa Bible na ginamit niya para gawing example, paano niya inililigtas ang isang tao at ano ang paraan ng pagliligtas niya sa isang tao? Sa tingin niyo, anong maisasagot ni Biblia, ni Scripture? Sinong character sa Biblia ang ginamit ng Panginoon para ipakita niya at paliwanag niya sa atin paano niya inililigtas ang isang tao at ano ang paraan na ginamit niya, paano niya nililigtas ang isang tao? Huwag pa-post ka ng katanungan sa Biblia. Sinong karakter sa Biblia ang mababasa natin para ipaliwanag ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan at paraan ng kaligtasan? Marami yan. Ang daming kandidato. Adam. After Adam, Noah. And then Abraham. Piliin lang natin yung mga talagang highlighted. Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Joshua, David, the prophets, and then the disciples of God. Yung mga mababasa nating karakter sa Biblia, sino ang ginamit ng Lord para ipaliwanag ang kaligtasan, ang paraan ng kaligtasan? Una na pag-aralan natin, justification by faith, sino ang tinalakay doon? Abraham. Okay, Abraham. May kinalaman yan, mga kapatid, para maturuan tayo. Paano nga ba talaga nagliligtas ang Diyos? Kung aalamin natin mabuti, dahil alam ng Diyos na hindi natin alam. Alam niya na hindi natin alam. Kaya gagawa siya ng mga object lesson, example. Kaya ginamit niya ang buhay ni Abraham. Okay, Adam, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses. Layo, no? Adam, Noah, Abraham. Okay? Sa panahon ni Abraham, wala pang law. Okay? Dumating ang law, ilang salin lahi pa. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, and then Moses. Sa panahon ni Moses, ang law. Pakinggan niyo mabuti, mga kapatid, para sa kaligayahan niyo. Para sa pag-asa, kumpiyansa at kaligayahan. Para matapos na ang pagtingin natin sa sarili natin, yun bang inner striving. Parang lagi ka nag-strive. Inner striving. Na parang you are in unwinnable race. Parang rat race. Takbo ng takbo yung daga sa isang circle na walang katapusan. Hindi niya maabot ang finish line kasi walang finish line. Takbo lang ng takbo. Nakakita na kayo doon? Sa isang circle yung daga, takbo na siya ng takbo. Naghihintay siya ng finish line. Pero walang finish line. Kapatid, kung titignan mo yung sarili, walang finish line. Kung ikaw ang tatakbo. But we are glad because we are enlightened by God that we are standing right now and we are starting. We are starting and we are standing, mga kapatid, in the finished work
of Christ. Kung naiintindihan natin, mga kapatid, ang starting point mo ay ang tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Bago ka pa lang magsimula, tinapos na niya ang trabaho para sa iyo. For your confidence, for your peace, for your joy. Kaya sinabi, therefore, it is a conclusion. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So the Bible presented Abraham as God's example on how God saved a man by faith. Okay? Listen very carefully. By faith. At huwag na nating pagtalunan paulit-ulit ang pananampalataya na sinasabi natin, sa akin din galing yung pananampalataya. Malinaw na sa atin. Hindi sa atin galing ang pananampalataya. Galing pa rin ito sa Diyos. Kagaya ng pinag-usapan natin kanina, it is God who works in you both to will and to act according to His good pleasure. Ang Diyos ang nagbibigay ng kagustuhan at ang Diyos ang nagbibigay ng ability at siya ang nagpapahakbang sa iyo. Napakalinaw. For it is God who works in you both to will and to act. Pag ang Diyos ang gumagawa, mga kapatid, ano yun? Holistic yan, holistic. Kasi tayo, pwede nating pilitin ang ating sarili, ay, susunod ba ako? Mag-church ba? Sige na nga. Nag-church ka, but absent ang willingness. Pwede? Pwedeng mag-church na absent ang willingness. Pero, humakbang ka. Sabi ni tatay sarap matulog Sige na nga, sabi ni tatay, obligasyon. Church. Nandun yung act. Nandun yung action, but yung willingness is absent. But when God works in you, He will work both to will and to act. Kaya pag sumamba ka sa Panginoon, Lord of endless light, let your glory shine forever. All the earth will sing your praise. Pag sumamba ka sa Panginoon, kasama ang puso, kasama ang isipan, kasama ang katawan, kasama ang kaligayahan, kasama ang kumpiyansa, lahat nandun. Because the Lord is working in you, both to will and to act. Okay, kaya tapusin natin yung kaisipan. Sa akin galing ang faith Sa akin galing yung gawa Sa akin galing yung kagustuhan. No. Sa Diyos lahat galing yon. Apostle Paul, in Romans, explained in Romans chapter 4, through the life of Abraham, that justification, righteousness, redemption, and salvation are all God's favor, not based on works of the law, but by faith. And through faith in God, through our Lord Jesus Christ. Tandaan natin, hindi ginamit ng Lord para ipaliwanag ang kaligtasan sa pamamagitan ni Adan, hindi ni Noah. Okay, niligtas ng Lord si Noah, 8 sila, pero niligtas sila sa baha. Hindi pinag-uusapan doon yung eternal, or the physical, the material. Okay? Hindi ginamit ng Lord si Isaac, hindi ginamit si Jacob sa pagpapaliwanag, hindi ginamit si Joseph, hindi ginamit si Moses kung saan nandun ang law. Sinong ginamit ng Lord para ipaliwanag ang kaligtasan? Abraham. Anong meron sa istorya ni Abraham? The promise
of God. Pangako na panghahawakan mo at sasampalatayanan mo. Naaasahan mo. Yun ang meron sa istorya na yan. The promise of God. Kung saan ilalagak natin ang ating pag-asa. Kapayapaan. Pananampalataya. Okay? Faith in God through our Lord Jesus Christ. And it is also very important, mga kapatid, to mention that these favors and all these promises of God, kagaya ng pangalawang kinanta natin kanina, alalahanin natin, mga kapatid, bagamat ang Diyos ay nagplano nung una pa man at nangako ng maraming bagay, nung una pa man, tandaan natin na kung hindi dumating si Jesucristo at hindi niya tinapos ang gawain na yon, kapatid, lahat ng pangako ng Diyos ay mababaliwala lahat. Tandaan natin yan. Kaya nakasentro tayo kay Jesus Christ. Ano man ang pinangako niya kay Abraham na kaligtasan sa unang testamento, sa Old Testament. Ano man yan? Ano man yung pinangako? Kung hindi dumating ang Kristo at hindi niya ginawa ng perpekto kung ano ang inutos sa Kanya, kung hindi niya tinapos ang lahat ng iyon, lahat ng pinangako ng Diyos ay walang kabuluhan. Kaya nakasentro tayo sa Panginoong Kristo. Solos Christus. Ang ating pananampalataya ay nakasentro sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So kung walang Jesucristo, walang maliligtas sa Old Testament, walang maliligtas sa New Testament. Jesus Christ is the center of it all. Sabi ng inawit natin kanina, Jesus is the center of it all, from beginning to the end. But Pastor, meron bang beginning? Kala mo walang beginning at end ang Diyos. No, we're talking about the beginning of the history of man and the end of the history of man. Lahat yan, kapatid, ay nakapaloob sa plano ng Diyos. Ang simula at ang wakas ng lahat ng yan ay iinom. It will revolve in our Lord Jesus Christ. From beginning to the end, it will always be, ano? From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Lahat ng yon ay nakapasok, umiikot sa ating Panginoong Jesucristo. So it is important to mention that these favors of God can only be bestowed in Christ by His finished work. Yung istorya na yon ay nasa puso, nasa simula, nasa puso at nasa pagwawakas ng history ng human race. Jesus Christ. The fulfillment of all of God's promises is the center and the wellspring from which everything revolves and from which everything else flows. Papunta lahat doon. Okay? Kaya doon nag-uugnay-ugnay yung ating, mga kapatid, yung ating doktrina. At pakikinggan natin mabuti yon. So doon nakasalalay ang katatagan natin. Pag-asa, kaligayahan, kumpiyansa, doon Solus Christus. Okay? By grace, in God alone. By grace of God alone. By faith,
At matatagpuan natin ang lahat ng storya na yon sa sola scriptura. Huwag kang gagamit ng ibang book. Kung gusto mong hanapin ang kaligtasan, you can only get it in the sola scriptura. Sola scriptura. By, ano yun? Tagalog ang English ng sola scriptura? By the scripture alone. Okay? In Jesus Christ alone. By grace alone. By faith alone. At dahil lahat ng yun, may arkitekto nun, may gumawa nun, sino gumawa nun? Ang Diyos. Lahat ng yun ay babalik saan? For the glory of God alone. Okay? Sa Kanya lang. Para hindi mo i-consider ang sarili mo, nakasama ka doon. At bumagsak ka, kagaya sa pinagbagsakan ni Satanas. Huwag. Magkasya ka sa kaligayahang binibigay sa iyo ng Diyos. Okay? Now, this divine knowledge or this spiritual wisdom, mga kapatid, na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan para managumpay, cannot be hidden. Listen very carefully. All this divine knowledge and spiritual wisdom cannot be hidden in an elect's mind. Kapag hinirang ka ng Diyos, walang maikukubli sa iyo. Tandaan mo yan. Kung hinirang ka ng Diyos, hindi ka pagkakaitan ng Diyos. Because that's the very purpose why He elected you, so that He will enlighten you. And after He enlightened you, nakita mong lahat, naintindihan mong lahat ng plano niya para sa iyo. Pag naintindihan mo yun, mangyayari ang ultimate purpose. Bakit kanya hinirang? And what is that ultimate purpose? Pag naintindihan mo, you will give back the glory to Him. You will enjoy Him and you will give back the glory to Him. Kaya kanya hinirang. Kaya niya nililiwanag sa iyong lahat. So, in an elect's mind, mga kapatid, hindi niya ikukubli ang divine knowledge, ang spiritual wisdom. Ginising niya or binuhay niya ang Espiritu sa iyo so that you will understand the spiritual things that you need, kapatid, para maging firm, matatag ang iyong pananampalataya at managumpay ka. At makasapit ka, makarating ka dun sa kanyang ultimate purpose. The divine knowledge cannot be hidden in the next mind because the Holy Spirit will work in you to produce fruit or to produce manifestation of the fruit necessary for the growing up, building up, and strengthening your faith. So if you are an elect of God who has received the gift of justification, if you have received the gift of righteousness, the gift of redemption, the gift of salvation, the gift of no more condemnation. Kung isa ka sa mga hinirang ng Diyos na nakaranas, na tumanggap at nakaranas ng kaloob ng Diyos na pagpapatawad, kaloob ng Diyos na katuwiran, ng katubusan, ng kaligtasan, nakatanggap ng kaloob ng Diyos na wala ng kapahamakan, the gift of no more condemnation. Kung isa ka, kapatid, you must be aware, you must expect that there are undeniable results in your life being justified
by faith and through faith in Christ. Okay? Merong resulta yon. May mangyayari. May kaganapan. Okay? Hindi mo itatanggi na may nangyayari sa buhay mo. Gagawin ng Lord yun. Hindi yun papalya. Hindi yun papaltos. Magkakaroon yun ng resulta sa buhay mo. Okay? Number 1, result. Kung talagang tinanggap mo yun, ito yung unang resulta. You will have peace with God. Kapayapaan sa Diyos. Basahin natin. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meron ka ng kapayapaan ngayon. Bakit? Kasi hindi ka na natural man. Pinag-aralan natin, listen very carefully. Hindi ka na natural man. If you have with you the indwelling Holy Spirit of God, you have peace with Him. You are not hostile to God. You are not fighting. Kapayapaan na ang meron ka. Hindi na yung, ano daw yung mga nangyayari sa natural man? Ano mga ginagawa niya? Yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kasi yun ang gagawin ng laman ng sinful nature. Yun ang mga gusto niyang gawin. Paulit-ulit niya yung gagawin. Yung mga ayaw ng Diyos. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the likes. Yan ang paggagawin ng natural man. But, sa isang spiritual man, na meron ng banal na espiritu, na binuhay na ng Diyos ang espiritu, at namumuhay at nakikipamahay na sa Kanya ang banal na espiritu, kapatid, meron na siyang kapayapaan sa Diyos. Kasi pag natural man ka at gumagawa ka ng mga bagay na laban sa Diyos, ang meron ka, mga kapatid, ay takot, uncertainty, kawalan ng pag-asa. Although ginagawa mo naman lahat ng gusto mong gawin, yung mga bagay na akala mo masarap sa'yo, ginagawa mo naman, tingin mo na i-enjoy mo, pero ang resulta sa kaluluwa mo, at meron akong anxiety, ba't nadidepress ako, ba't wala akong kapayapaan, ba't meron akong uncertainty, yun ang nangyayari sa kaluluwa mo, kasi ang buhay mo ay labang sa kalooban ng Diyos. But when you have the indwelling Holy Spirit in you, nagkakaroon ng laban ang dalawa, ang gusto ni laman, ni flesh, ay mga bagay na laban sa Diyos, ngunit hindi siya mananalo dahil nandun na ang banal na Espiritu na nag-uudyok sa kanya na mali yun at mas mainam na sumunod sa Diyos at ganun nga ang nangyayari. Kaya ang resulta sa kaluluwa mo, kahit hindi nagagawa ni katawan ang gusto niyang gawin, ang naghahari ay ang Espiritu ng Diyos, ang nagiging resulta sa kaluluwa ay peace with God. Kapayapaan, kumpiyansa, kasi sumusunod sa Diyos. Okay? Kapag wala yung Holy Spirit na yon, wala kang kapayapaan. Kahit na, ang dami mong pera, nasisipingan mo naman ang lahat ng gusto mong sipingan. Kagaya ni Solomon, King Solomon,
Sabi ni Solomon, hindi ko, ano yun? Hindi ko dininay ang sarili ko ng mga bagay na gusto ko. Lahat ng gusto ko, nakamtan ko, ginawa ko. Lahat yan. Sabi ni Solomon, meron siyang 1,000 asawa. Or hundreds of wives, and then hundreds of concubines. Meron siyang harem. Alam mo yung harem? Para itong Vista Mall. May mga doon, may mga, anong tawag sa mga pwesto-pwesto? May mga doon, escaparate, na meron doon, nandun yung mga, sino kaya ang gusto ko mamayang gabi sa aking harem? Nandun yung kanyang hundreds of concubines. Lahat ng pinakamagaganda, kukunin niya, lalagyan niya sa harem. At mamimili siya doon. Sino kaya ang gusto ko mamaya? Ito. Room number, dalhin yan. Yun ang sa akin mamayang gabi. Hindi dininay ni Solomon ang kanyang isipan, ang kanyang puso sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ginawa niya lahat yun. Anong resulta? Takot. Kawalan ng kapayapaan. Ginawa naman niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Sinipingan naman niya lahat ng gusto niyang sipingan. Pero ang resulta sa kaluluwa niya, sabi niya, meaningless. Meaningless. Kadiliman. Kawalan ng kahulugan. Nangyayari naman ang gusto niya. Yun ang natural man. Sabi niya, hindi ko dininay ang sarili ko ng lahat ng gusto kong itayo. Nakapagtayo ako ng magagandang gusali. Nakapagtabi ko ng napakaraming kayamanan. The wealth of Solomon. Napalaki ko ang aking kaharian. Nasasakop ko ang marami. I deny nothing my eyes wants. Hindi niya, basta may nagustuhan siya, kinukuha niya. Yun si Solomon. Pero anong naging dulong konklusyon niya? Meaningless. Meaningless. Ay si Solomon, nakuha niya lahat. Tayo, nagkukumahon pa lang tayo. Gustong-gusto pa lang natin nakuha yun. Si Solomon, nakuha na niya. At bumalik siya at nag-report sa atin kung anong natuklasan niya sa mga bagay na yun. Anong natuklasan niya? Meaningless. Because he was a natural man by then. Anong meron tayo? Banal na Espiritu na hindi nangyayari, na naghahari at lumalaban sa ating flesh, kaya hindi mangyari ang mga bagay na gusto nating gawin. Gusto nating mga lunya, gusto nating magnakaw, gusto nating gumawa ng mga bagay, gusto nating pumatay pag may kinaiinisan tayo, gusto nating gawin lahat yon. But the Holy Spirit within us ay malakas. Greater is He who is in me than he who is in the world. Yun ang naghahari. Hindi nangyayari yun sa Kanya. Pero dahil siya ang naghahari, ang kalooban ng Diyos ang nangyayari, anong resulta sa atin? We have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kapayapaan ng ating kaluluwa. Sana naiintindihan natin mga kapatid ang ginagawa ng ating Panginoon. And since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So Romans chapter 5, verse 1, tells us, or concluded, that we will undeniably experience the kind of peace which the world cannot give. Tandaan mo yan, kapatid. So do not pursue. Do not have vain pursuit
Huwag na. Sinabi na ni Solomon walang mangyayari. Sinabi na niya huwag na. Huwag mo nang iwanan ng Lord dahil meron gusto pang mangyari sa akin, ganito Gusto ko pa makaikot ako sa buong sandaigdigan sa whole world Gusto ko pa ganito Huwag na. Tanggapin mo kung anong binibigay sa iyo ng Lord. Saan ka ba tinatawag ng Diyos mo? Walang ibang magbibigay ng kaligayahan sa iyo, kundi makatungtong ka kung saan ka pinapapunta ng Diyos mo. Parang mga Israelita, nung sinabi ng Diyos, ilalabas ko na kayo sa Ehipto, meron kayong isang destinasyon. Saan yon? Sa Promised Land. Doon nyo makikita ang kaligayahan nyo. Noong una masaya, I'm going where the grapes are growing. I'm going where the rivers are flowing. I'm going to Canaan's land. It's really grand. Yun ang sa unang arangkadahan. Habang naglalakad, nakakalimutan ng Lord. Sinabi na ng Lord, pumunta ka, tumungtong ka, sa kung saan kita tinatawag. Doon mo masusugpungan ng kaligayahan mo. Katigasan ng ulo. Gusto yung mga gustong gawin. Ayaw yung gusto ng Lord. Okay, sige. Yan ang gusto mo. Anong ginawa ng Lord? Namatay sila, lahat saan? Sa ilang. Yung pinangakuan dati, hindi nakapunta. Yung mga hindi nakarinig ng pangako, sila ang dinala ng Diyos doon sa lupang pinangako. Listen very carefully. Listen very carefully, my dear brethren. Listen very carefully. Ayaw ng Diyos na ma-miss mo the opportunity of a lifetime. The life that you've always been wanted. The promised life of Jesus Christ, I have come that you might have this life. Itong dahilan kaya mamamatay ako sa cross, sabi ng Panginoon sa Kristo. Itong dahilan, naparito ako para ibigay ko sa inyo to. Listen very carefully. I will give my life for this. Listen very carefully. This life that you've always wanted, hindi mo alam, pero ipapaalam ko sa iyo. Ituturo ko sa iyo. Pinagplanuhan ng Diyos, tinrabaw ang lahat at sumapit ang panahon para bigay ko lahat, gawin, gampanan ang pangako ng Diyos noon pa, para maranasan mo ang buhay na to. I have come that you might have this life. The abundant life. Na pinagbuwisan ng buhay ng ating Panginoon. Included in that is the peace of God. The promised peace in Philippians chapter 4, verse 7, the peace of God that transcends all understanding. And the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Wow! Wow! Ba't di mo makuha-kuha? Tigas kasi ng kokote. Pinagpipilitan mo na ako, madidiscover ko rin yan. Akong makakakuha niya, akong gagawa niya. No! No! Hindi ikaw. Ang Lord.
ang Lord ang gagawa sa iyo noon. Kailangang sumapit ka sa kaisipan na ang lahat ng yan ay magaganap sa iyo by faith alone. Yan ang pambayad mo sa Lord. Huwag mong isipin na meron kang ibibigay sa Lord para ma-acquire mo ang lahat ng buhay na ninanais ng Diyos para sa iyo. Kapatid, nagsisimula ka, nakatindig ka, nananatili ka sa tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Pag nakasapit ka doon, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi malilirik. The peace that transcends all understanding. At mamamalagi yun sa iyong puso. It will guard your heart. It will guard your mind. Yun ang magiging dahilan, kaya yung kapayapaan na yun ay hindi mawawala. Ano man yung nakikita mo sa kapaligiran mo. Sinabi ni Brother Marlo kanina, napakapalad natin. Bakit? Doon sa mga bansang binobomba. Try to imagine that, mga kapatid. Sa mga bansang binobomba, hindi lang isang missile ang inaabangan. Ang nakikita natin sa balita, hundreds of missiles. Biglang magsa-siren sa isang, ang ibig sabihin, may ina-anticipate na missile galing ng Iran. At hindi ng isang missile, hundreds of missiles. Imagine mo yung sarili mo. Pag narinig mo, ibig sabihin may missile. Saan ako magkukubli? Kunyari mo sa Orion. Sa Orion, Lord, ilan kami dito sa Truth and Life. May narinig tayo, Imagine mo yung sarili. Yan ang binanggit ni Marlo kanina. Kapatid, wala tayong ganun dito. Kailan natin i-appreciate? Kailan? Kapag maririnig na natin, Lord, ligtas mo ako, Lord. Boom! Sabog yung palengke. Sa patay lahat ng nandun sa sa Santa Ana, walang natira. Doon mo palang ma-appreciate. Lord, salamat na namamatay sila. Ako hindi. Yun ba? Ganun ba? No, you should appreciate that. You should appreciate God. Huwag mong hintayin. Huwag mong hintayin. Kapatid, you should appreciate God in your life today. Jesus promised the same peace, kapayapaan in John chapter 14, verses 25 to 27. Ito rin yung pinangako ng Panginoon. All this I have spoken while still with you. Okay, nangako ang Panginoon. Hindi pa nangyayari yung kanyang kamatayan. The night before His execution, bago siya patayin bukas, bumitaw pa siya ng pangako ngayon. Okay? Kasi alam niya yung mangyayari bukas. Alam niya, mawiwindang, mapapraning, mawiwindang ang mga kaisipan ng mga iiwanan niya. Imagine niyo, si Jesus ang kakatayin, pero siya pa ang magbibigay ng pag-asa dun sa mga maiiwan. Meron pang care. Anong care sa Tagalog? Ano? Nagkikare pa si Jesus kaysa iisipin ng mga maiiwan bukas pag namatay na siya. Pagpapako na siya, aalalahanin pa niya yun, aayusin pa niya yung mga takbo ng isipan ng mga maiiwan. Pero papatayin na siya bukas. Imagine niyo. Hindi natin kasi masyadong tinitingnan mabuti. Imagine niyo.
ikaw na yung mamamatay. Ikaw na nga dapat yung, tulungan niyo ako. Paano niyo ako, dito, ikubli niyo ako. Dapat ikaw yung ganun eh. Pero ikaw pa yung nagbibigay ng pag-asa dun sa mga hindi naman papatayin. All this, the promises, I have spoken while still with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you. Listen very carefully. May pangakong Panginoon, kaya mag-alala, aalis ako, pero meron akong papadala sa inyo, the advocate, the Holy Spirit, the counselor, the teacher. He will teach you. Tuturuan niya kayo. Ano daw ituturo? All things. Lahat. And will remind you of everything I have said to you. Kaya mag-alala, hindi niyo ako makikita, pero may papadala ako sa inyo, nakasama niyo na araw-araw, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng mga bagay na narinig niyo na sa akin. Will remind you of everything I have said to you. And then, binitawan ng Panginoon, peace, I leave you, my peace, I give you. Ito pakinggan mabuti. I do not give to you as the world gives. Okay. Nasaan yung kapayapaan mo? Nasaan yung pag-asa mo? Nasa mga bagay na mundo ng sanlibutan ba? Diyan mo ba nilalangit? Ay, hindi ako matitinag. Magkagera man, dami ko kayang pera sa bangko. Wala akong katinag-tinag yan. Hindi ako matitinag. Gumawa kaya ako ng bunker. Uy, ilang kabang bigas kaya yung nilagay ko dun sa bunker ko? Meron kaya akong mini grocery dun sa bunker. Hindi ako matitinag niyan. Nuclear? Hindi Hindi. I do not give to you as the world gives. Ang kapayapaang taglay mo, kapatid, ang kahandaang taglay mo, ang pag-asang taglay mo, ay hindi mo makikita at hindi kayang ibigay ng sanlibutang ito. Walang pwedeng ibigay ang sanlibutang ito para magkaroon ka ng ganong kapayapaan, kapatid. Wala. Makukuha mo lang yon kung isa ka sa pinangakuan ng Panginoong Jesucristo. Amen. All this I have spoken while still with you. Sinabi ng Panginoon yun, bago siya ipako sa cross. My peace I give you, I do not give you as the world gives. So do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Okay? Okay. So the first result, kapatid, and we will close with this. The first result of you having this promise of God, justification by faith and through faith. Tignan mo sa sarili mo, do you have peace with God? Ano ang umiiral sa buhay mo ngayon? Takot? Uncertainty? Ano kayang mangyayari? Paano kung Paano kung hindi na makapagtimpi ang Russia? Paano kung pumindot ang Russia ng nuclear, weapon? Hindi pindutan na ng mga nuclear. Paano kung nagsabugan ng lahat? Ano mangyayari sa atin? My dear brethren, ano yung sinabi ng Lord na kailangan lagi nating basahin at pag-sharean natin?
para manatili ang kumpiyansa at pag-asa sa atin. Sabi ng Thessalonians, chapter 4, na binasa natin, hindi ka inilaan ng Diyos para sa kapahamakan na iyon. So let us be encouraged by these words, the Word of God, mga kapatid, para sa ating kapayapaan. Let us be encouraged by the Word of God. Kapatid, uubusin ng sanlibutan ang panahon mo. Proven na yan. Maraming gagamitin ang sanlibutan para ubusin ang pansin mo, ubusin ang effort mo, ubusin ang panahon mo, para mawalan ka ng panahon sa napaka-timyas, napaka-precious na salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kapatid, huwag kang pumayag na ang pakinabang na nakukuha mo ay tuwing a-attend ka lang ng 1 oras paglinggo. Huwag kang pumayag na maririnig mo lang ay yung pagsigaw na, listen very carefully. Huwag! You have all the time in your life. The sola scriptura is always with you. And you have the Holy Spirit. The Holy Spirit which will make or will give you the will, the willingness, the desire, the interest, yung pagnanais para alamin, basahin, i-meditate, maintindihan kung ano ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. That is the promise. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. Yes, aalis ako. Alis ako, sabi ng Panginoon. But I will send you the advocate, the counselor, the teacher, the Holy Spirit na magbibigay sa iyo ng kagustuhan, ng willingness, ng kakayanan, at ng action para maunawaan mo ang gustong ipaunawa sa iyo ng Diyos. Kapatid, ilang panahon ang nakatabi ang ganito mo? Mag-aminan tayo. Ilang panahon nang nasa nasa anong parte ng bahay ang Biblia mo? Pag ganun mo sa umuusok, nandun na yung mga kulaba. Ang tawag doon, alikabok. Hindi na nabubuklat, kapatid. Kapatid, sola scriptura. Kapatid, huwag mong hayaan ang sarili na mahuli ang lahat. Pagharap natin sa Panginoon, walang alibay, walang katwiran na tatanggapin ng langit. No. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, for His 33 years in this planet, wala siyang inaksaya. Hindi siya nangatwiran, sumunod siya sa Panginoon. Sumunod siya sa Kanyang Ama. Hindi hinihingi sa atin ng Diyos na maging kagaya ni Jesus Christ, ipapako din sa krus. Walang ganung hinihingi. Ang hinihingi lang, yung panahon mo. Are you willing to listen? Are you willing to read? To have time? To have effort? For the sola scriptura. Kapatid, we have learned today the first result of us, of the elect of God, being justified through faith. Tignan mong mabuti sa sarili mo. Do you have peace with God? Nasa iyo ba ang kapayapaan? Again, kung hindi mo yun nakikita sa sarili mo, mapalad ka.
Narinig mo ang katotohanan. Mapalad ka. Ginigising ka ng Diyos. Again, nandito ang admonition. Kung narinig mo ang kanyang salita, kapatid, manikluhod ka sa kanya. Humingi ka ng kapatawaran. Humingi ka ng pagkakataon sa Panginoon. Kaawaan ka. Bigay sa iyo ang grasya. Huwag kang kalimutan at ipagsama kanya sa kanyang mga pangako. Okay? Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming Diyos, napakabuti mo po sa amin. Napakabuti mo po sa iglesia. Hindi ka nagkakait ng karunungan mo. Pagamat hindi namin kayang arukin ang kataasan, ang kalaliman, ang kalawakan ng iyong karunungan. At Lord, salamat at hindi natatapos ang iyong pong pasensya. Hindi natatapos ang inyong pong pagbibigay sa amin ng panahon. We are still hearing your words. We are still being enlightened by the truth. O Lord, continue to intervene in our lives. Here is your church, the Truth and Life Christian Church. Hindi po kami nakikipagparamihan. Gusto namin, aming Ama, na maganap sa amin kung ano ang naisin mo sa amin. Gawin mo sa amin, aming Ama, ang naisin mo. Wala kaming kinalaman sa kung ano man, gaano man kaganda ang pinagpaplano mo, Panginoon, para sa amin. But Lord, we are willing, Lord God. Be unto us, mangyari nawa sa amin kung ano ang ninanais at kalooban mo, Panginoon, sa amin. Salamat po. Tinataas namin sa iyong papuri, ang parangal at ang pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen. Itaas po natin ang ating Diyos
Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo, Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sa Diyos po ang kaluwalhatian, sa atin po ang kaligayahan at kapayapaan, mga kapatid. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Mga kapatid, supposedly, meron tayong corporate worship ngayon. Supposedly,